Good morning mga kabisland. So dito po tayo ngayon sa Calawag, Quezon. So new property tayo mga kabisland. So ito pong property natin ngayon, 3 hectares po ito mga kabisland. And tuhog po siya ng kalsada. Ano po? So barangay road po siya pero hindi pa naman po siya cemented. So meron po ditong pathway din. Ano po? Then yun naman po yung sisimintuhin din para madaanan po ng sasakyan. So pasok naman po yung sasakyan dito mga kabisland sa property natin. So yung papunta po doon mga 70 to 100 meters is eskwelahan na po yun mga kabisland. Ano po? Yan. Pero dito lang po hanggang yung property natin sa area na to. Dito po sa may maliit na nyog papunta po dyan. Ito pong mga malinis na to mga kabisland. Ayan po yung property. So bali tuhog po siya ng kalsada. Ano po? Yan. Ito po siya dito sa malinis na to. So makita naman natin mga kabisland yung mga nyug po dito na nakatanim. Meron po siyang mga bagong tanim, maliliit na ganon. Tapos may ilan naman po na mga namumunga na, mga takara na din. Yan. So ang kagandahan lang dito mga kabisland, medyo malinis po siya. So hindi siya yung talagang madaming mga puno-puno o mga sukal. So mga damo lang talaga siya mga kabisland. So sa part na ito mga kabisland, meron din mga ilan na puno ng saging. Yan. So ang kagandahan dito mga kabisland, ilang taon lang ang iintayin po ninyo. So meron na kayong niyog na namumunga ulit. Yan. So bukod pa po dun sa mga takaran. Yan. So meron din po mga street lights po dito. Yan, mga solar po siya. Yan. So estimated ito mga kabisland na nasa more or less 100 meters yung frontage po niya dito po sa kalsada na to. So sabi naman po is sisimentuhin na rin po itong kalsada na to. Ito po yan yung barangay road itong na to. So bali dalawa po kasi yung daanan dito, itong pathway saka ito pong cemented road itong na to. Itong kalsada na to na dinadaanan po ng mga sasakyan. Yan, mga tricycle, yan. Saka po iba sasakyan din talaga. 4 wheels, yan po siya. So mula naman po dun sa property, so ito po yung pinakadulo ng property, yung kinatatayuan ko ang property pa po ay hanggang nandun pa po siya sa malapit pa po sa barangay road, sa cemented talaga na barangay road. So meron na rin po siya dito mga kabisland na ulingan yan. So yung mga nalinis po dito ng mga puno, yan po yung ginagawa dito, inuuling po yan dito so para dagdag pagkakakitaan pa din. Yan po malinis na yan mga kabisland, sakop po ng property. So maganda dito mga kabisland paghahayupan. So kasi even though na po siya mga kabisland na hindi siya masyado namang pantay, slightly hilly po yan. Slightly hilly lang siya. So hindi naman siya nakakapagod akyatin o babain. Kahit po nga matanda pwede naman dito. Yan. So ito po yung property natin. Maganda dito mga kabisland, hayupan yung pagmamanukan na mga panabong, yan the best po dito. Ang ganda po dito mga kabisland. Yan. So wala nang masyadong lilinisin po. So pwede na po yung grass cutter. Mabilis lang po yan malinis. Yan. Napakaganda. Tapos dito sa part na to mga kabisland, ito yung medyo malalim-lalim ng kaunti Itong area na to.
Yan. So meron ditong medyo malalim-lalim ng konti sa part na to. Ano po, yan. Pero hindi naman siya yung ganun talaga po katirik din. So tolerable din naman ano po, yung pagkaano niya, pagkahili. Tapos may ilan din po dito mga mga fruit bearing trees. Ano po yan, oh. Yan. So meron pong mangga, ano po itong mangga. Yan. Yan po siya. May mga ano din po may mga hardwoods din. Yan. So hanggang doon po yung property sa malinis na yan. Ano po, so pupuntahan pa rin po natin yan. Yan. So mula po mga kabislan sa Barangay Road, ano po, so mga ano po siya, mga 150 meters to 200 meters yung layo nito. Doon sa Barangay Road talaga. Ano po, yung daanan talaga niya. Ano po, pero itong ano na to, Barangay Road na rin, parang PD Road kasi po yung tawag dito sa area na to. Tapos may Barangay Road pa doon sa unahan po nito na mga yung 150 to 200 meters. Then mga 4 kilometers naman yung layo nito sa National Highway. Yan. So ang dami pong mga fruit bearing trees mga kabisland. Yan po siya, mga fruit bearing trees yan. Ano po, mga Indian mango. Ano po, ang ganda. Tapos meron din po siya ditong pili. Yan. May mga puno rin po ng santol. Yan po itong mga ano na to, mga pili at puno ng santol. Ang ganda po dito mga kabisland, oh. So ito po ay titulado at buhay po yung seller. So kaya maganda naman po at hindi mahihirapan sa pagproseso po ng papel na po. Ayan, so sa part na ito mga kabisland, meron pa din po, ito po yung mga medyo magaganda na rin po yung tindig po ng niyog dito. Ano po, so mga takara na din dito. Eh yun, same din sa kanina, may mga bagong tanim pa rin po na niyog. So ito po yung area na medyo hindi pa nalilinisan, itong kaliwa na to. Ano po, yan. So yan po yung mga pag nilinisan nyo, ano po, pwede pa rin pong gawing uling. Yan po, yung mga puno-puno na to. Yan. So bali itong right side lang po ang medyo malinis-linis. Yan. So yan po yung boundary niya, yung mga malilinis na yan. Hanggang dyan lang po sila. So from Metro Manila mga kabisland, gusto nyong tingnan itong property. So magdadrive lang po kayo ng mga 67 hours. So ang meet up po natin is Jollibee Calawag. Ano po? Yan. So from Jollibee Calawag naman, magdadrive lang tayo ng mga 15 to 20 minutes sa National Highway din papunta po dito sa property. So abutin tayo siguro po mga 30 minutes. Ano pa? Ito mga kabisland, ito po yung hangganan po ng property. Yan, so itong area na to, itong malinis na to. So hanggang dito po yung property sa part na yan. Ano ba? Pag ganun po siya. So meron po ditong puno ng langka. Yan po. Yan. So ganyan po yung ano niya, itsura niya. Ano po? So yan po yung property. Yan. So talagang napakaganda po kasi hindi na kayo mahihirapan. Ano po? So tumandaman kayo, at least yung property nyo is pasok na pasok yung sasakyan. So konti na lang yung lalakadin. Ano po? Sa kagandahan dito, productive din po yung property kasi marami rin naman po siyang mga tanim. So kung gusto po ninyo mag-add na mga tanim, so pwede po So ang ganda dito, sikat yung araw talaga, direktang direkta talaga dito kasi malinis na po siya So kalamansi, kakao, pinya o yung iba pang mga gulay prutas, pwede po dito. Sa paghahayupan, ganun din. Ano po? Baka, kambing, kalabaw, yung mga manok panabong, kung medyo hilig po kayo magsabong, mag-alaga ng manok, pwede dito. Yan. So dito mga kabistan, makita nyo medyo may hili dito. Itong kalsada na to, daan na to. So medyo paahon lang siya ng konti. Malalim lang siya ng konti dito. Pero yung dinadaanan naman po ng yung dadaanan po ng sasakyan is yan, hindi naman siya ganun kahili. Makita naman po ninyo. Ito yung medyo hili, doon na hindi. Sa area na yan. So yung daan po papunta dito mga kabislan sa property, meron po siyang medyo dahil sa dumaan po tayo sa tag-ulan, so medyo may mga sira na may mga sira po na kalsada.
So kung halimbawa ay mga tulad ng Vios, ano po ang sasakyan po natin, medyo makakadaan man po pero medyo mahihirapan, ano po. Kasi yung daan po dito, yung barangay road na dadaanan natin, yun talaga yung medyo nagkaroon po ng mga sira. Gawa po ng ulan, ano po. Pero pag mga SUV naman po, ano, at kahit hindi, basta hindi sedan, so madali lang po na makapasok dito. Kayang-kaya naman. Napaganda po nito mga kabislan, ano. So ulitin ko, ito po ay 3 hectares. And pagdating po sa tubig, regarding po sa mga tubig, ano, so kalimitan po kasi dito, ang pinagkukunan po ng source ng tubig is deep well, ano. So yun, hindi kayo magpalagay ng Jetmatic, ano po. So marami kasing bukal na tubig ang ang Calawag, Quezon. So regarding naman po sa kuryente, yun, so nandun naman po yung pinaka barangay road, yung main road talaga ng barangay. So doon po pwedeng mag-connect kasi nandun po yung kuryente, ano po, linya ng kuryente. So mga 150 to 200 meters po yung layo dito sa property. Pero dito po sa loob ng property, meron na po siyang mga street light. So ang ganda lang po dito mga kabuslan kasi maaliwala siya, no? So medyo may pagka semi overlooking kasi siya, oh. Ang ganda niya. Yan po siya. So ito po may part na hili rin dito sa na to, ano. Ito po yung medyo malalim-lalim yung hili niya. Yan, itong area po na to. So kagandahan naman sa ganito, pwede kayo magtanim dito ng pinya. Ano po, kasi ang pinya naman ay maganda rin talagang itanim po yun, kahit sa mga hilly part ng lupa. Yan. Yan po siya. Tapos ito po yung part ng kalakihan talaga ng property. Yan, yung malawak na, malinis na po yan. So kung meron po kayong mga questions mga kabisland, so feel free to ask lang. So pwede po kayo mag-message sa akin sa aking Facebook page, search nyo lang po Bestland PH, and sa aking WhatsApp, Viber, and pwede po kayo magtawag doon, mag-message kayo doon. Napakaganda po nito mga kabisland, oh. So ilang taon lang, talaga meron na kayong mapupuno na po ito ng niyog, po. So may mga ilang puno rin po dito ng saging. So itong pong part ng dulo mga kabisland, so medyo may mga takaran na rin siyang niyog. Meron nga po ditong kalabaw. Yan, ito may part na po yung part ng dulo ng property. Yan, so medyo takaran po yung mga nyug dito. So, okay. Yan. Tapos meron po dito medyo hill ng konti yung pataas. Yan po natin. Yan siya. Ito yung area po na to, yung isa sa pinakamataas na parte ng property. Ito. Yan. Ito po yung, hanggang dyan po yung dulo ng property. Po, sa malinis na yan. Yan. Tapos pababa po doon. So yan, ang ganda. Ang ganda po at medyo malinis na. Konti na lang po yung lilinisan, po. Yan po siya. Yan, so yan po yung kalsada, yung may mga dumadaan na tao. Yan, so hanggang dito na lang tayo mga kabisland, po. So yan, message lang po kayo sa akin. So ingat po kayo palagi, God bless po sa lahat.